Guys, si Jarvin na naman to sa DIY and everything. So, nasa Pilipinas ako, bakasyon, ng 2 weeks emergency leave. So, meron lang akong share sa inyo na DIY din. Yung mga, pakikita nyo itong mga slatted bar na to. So, pag tamad ka mag-welding, ito gamitin mo. Kita mo, yung aking canopy. Ayan. So, sa taas, di ba? Ginawa akong slatted, dalawa yan. So, ganito yung ginamit ko, slatted bar. So, meron akong welding machine, MIG welding pa nga ako. Kaso, ito kasi advantage, pwede mo baklasin anytime. Pag welding kasi, hindi mo na mababaklas. So, ito ngayon, kung mapapansin nyo, ang advantage din kasi ito, yung tornilyo niya. Tapos, pag bumili ka, pwedeng putol. Papuputol mo na. So, hindi ka na magpuputol by your own. So, ang sukat niya, 10 feet and 12 feet. So, ideally mo na lang kung ano yung sukat na kailangan mo para makatipid ka. So, ako halos lahat yan, eksakto. Hanggang doon sa may pinakamaliit na 1 feet. Oh, ito yung mga excess. So, ginawa ko 1 feet lahat. So, ayun, ganyan. Excess yung ibang bakal dyan. So, pero nagamit ko. Yung iba lang talaga sukat. Pero may isa pa ako nagawa dyan. Kasi ito ngayon, ang gagawin ko dito, kung mapapansin nyo, may tindahan ako doon. Ayun o, may tindahan ko, pero walang bubong. So, since maraming tindahan dito na may ganon, ayun, doon sa dulo, tsaka doon, may mga tindahan pa sa dulo doon. Ang nangyayari kasi, bumibili sila ng tent. Eh, yung tent, pag hinangin, malakas. Ito, gagawin ko lang yung tent niya, pero wala pa yung trapal. So, may trapal ako dyan, ipapatong ko na lang. Nagpa-coat ako yung mga ginagamit ng mga mayor, barangay, congressman, yung bakal na ganon. Nagpa-coat ako, kasama naman yung trapal, 10,200. So medyo mahal, sabi kong ganon, 2x3 lang. Eh itong gagawin ko, ay ako mapapansin nyo, slatted. Lalabas din to 10 2x3, pero ang ginastos ko 3,000 lang, kasama na yung tornilyo. Nandun yung mga tornilyo, tapos may paa din yan, yung plastic, yung pinakapaa. Kung mapapansin nyo, may plastic yan sa pinakapaa. So, panoorin nyo, i-assemble ko to para maging tent. Yung, pero, yung, ano ba, tent nga, pero wala pang trapal. So, may trapal ako. May isa ako nagawa, pakita ko rin sa inyo. So, yun yung aking mga alaga. Tulog, ito, meat purse, Chan. Ayun, si Jackie. So, si Jackie at saka si Chan ang aking alaga. So ito yung ginawa ko, isang shelves, DIY din. Kung mapapansin nyo, yung ang tawag kasi sa angle bar na to is slatted bar. So ayan, may tornilyo, makakapag-adjust ka sa gusto mo. From 1 to, kung bibili ka sa Lazada, bibili mo, madaling masira. So ang ginawa ko, bumili ako, ang ginastos ko lang din dito sa slatted na to, at saka doon sa nakita nyong bintana, nasa 2,400, 500. Sabihin na natin kulang 3,000 rin. Meron ka na isang shelves na matibay. Ayan. Diba? Matibay siya. Tapos may mga case. And then, nakakapit din siya dun sa pinakataas ko para hindi siya gumalaw. Kasi yung mabibili mo nga, lulundo, yung nabibili sa Lazada na akala mo makapal, manipis pala. Ito ang bibigat niyan. Yung sa mga nagtitindahan, nagdenegosyo, slatted bar ang recommend ko kung ayaw nyo magpa-welding. Advantage kasi nito, di ba? Ayan, tornilyo ito. Pwede kong i-adjust anytime. Ayan ang tornilyo niya. Ayan, pinatputol ko din yan. Putol din yan na eksakto sa requirements ko. So, hindi na ako namblema sa putol. Either na may grinder ako, may welding machine ako. Kaso pag na-welding kasi yan, fix. Water, tubig kasi sa ilalim. Tubig, tapos case, ayan, may laman yan. So, na-i-adjust ko kung gusto ko i-adjust ngayon. Sa ganun yun, ginawa ko eksaktong sukat. So, ayan yung, gusto mo makatipid na matibay, mas better to. At least, pwede ka mag-adjust anytime. Kung tutusin, pwede pa nga isa dun sa taas. Kaso, tama na yan, masyado na mataas. Ito lang. So, ngayon, ang gagawin ko yung tent. Tapos na ako dito, angle bar. Binili ko lang din to parang kung sa mga hardware na talaga nagtitinda ng mga ganito. Special, tatlong ano yan, no? Tatlo, isa, dalawa, tatlo para yung gitna may suporta, matibay. So, yung tibay niya, iba doon sa nabibili. Yung sa nabibili, gagastos ka ng 1,000, 1,500. Hindi pa ganun, ang baba lang din. Tapos, yun nga, either may kaya, pero worthless, sayang lang yung pera mo. Ito at least pang matagalan, pinturado pa talaga yan ng coated. Coated na at magandang klaseng pintura yan, hindi basta-basta kinakalawang.
So ito yung isa nagawa ko, tapos yung nakita yung canopy ng bintana ko. Kasama yun dun sa presyo ng kulang 3,000. Ayan, pinagputol, wala. Ayan. So yung ginamit ko presyo dyan, almost kulang 3,000 pero gamit na lahat. Tapos yun lang, ayan, gagawa tayo ng aking tent, panoorin nyo lang ako. So kung mapapansin nyo, may duktungan ako. Ayan, duktungan siya. Kasi ito yung gagamit kong panduktong dyan. Kung mapapansin nyo yung sasakyan ko, hindi kasya itong haban to. So nag-alangan ako, pinaputol ko na lang. Gagamit ako ng duktungan. Para at least, ayan, siya yung magiging support ko sa kanilang dalawa. So yun yung gagawin mo, duktong, ayan. Tapos ayun, yan ang mangyayari. Tuturnig nyo siya. So, assemble ulit tayo. So ayan guys, tapos na ako. Kulang lang bracket. Mapapansin nyo. So yung meron ako sa gitna, tapos maglalagay pa ako ng angle board sa kanto. Ito, isa pang angle yung naka L para hindi naman siya. So ayan na siya. Tapos sa na, makita nyo, mas mabilis siya kaysa doon sa nabibili ng Tigwa 1.5, 2,000. Ayan, okay na. Kano lang naman ang trapan, nasa 400 yung bili ko dati. Ayan na siya. Okay, sana nakita nyo yung aking DIY.